sa mga dumalo dito po sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi Senator JV Ejercito. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon Angelique, Radyo. Magandang hapon din sa ating mga taga-panood sa PDV4. Ano po inaasahan ninyo sa pangalawang zona ni Pangulo? Well, syempre, inaasahan natin yung mga indilatag o mga sinimulang reforma ng ating Pangulo. No? 1 year after his assumption to office. Pero ako, if you will ask me personally, sana ang gusto ko ring marinig yung economic plans or strategy ng kanyang administrasyon in the coming years, no? Dahil ako naman kasi ang lagi kong advocacy at pinaglalaban halos pareho din, no? Yung quality of life, yung paano natin mapaganda yung kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. So yan ang gusto ko talagang marinig kung ano magiging direksyon ng ating ekonomiya ayon sa ating pong Pangulo. Senator, ang unang taon po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, we're off to a good start. Maganda po ang nasimulan and of the right track which government has really started with the Build program. Napakaganda po. Do you think we have nowhere to go but up in terms of economic prosperity and domestic stability? Alam mo, I have to be honest with you, no, na one of the reasons bakit ako talagang sumusuporta kay Pangulong Duterte ay yung kanyang commitment to spend 8 trillion for the next 6 years for infrastructure development, because that has been my advocacy, no, nasa Kongreso pa ako. Sabi ko, railway system ang kailangan natin para maging backbone ng ating ekonomiya. At ako'y natutuwa na ito'y commitment ng ating Pangulo, na ang tingin ko rin na kapag matupadlan at mangyari ang lahat ng pangako ng Pangulo, no, yung 8 trillion for the next 6 years, yung build, halos at a massive infrastructure, yung railway system ay matuloy. Kahit ano pang sabihin na kanyang mga kritiko, talagang aangat ang ating buhay. Our economy will really take off pag lahat ng infrastruktura ay mailatag. Sugan ko lang, is this doable ba? Kasi sabi po na ilan ang ganda ho nung talagang build. But do we have that kind of money for this? Well, if you would ask me, no, talagang we will spend for that. Talagang we will spend an enormous amount of money, no? Talagang malaki ang gagastusin natin. Pero what I have in mind is that we may spend so much, but the returns also will be enormous. Kahit na malaki ang magiging puhunan ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan para sa infrastructure development na ito, pero yung balik nito sa ating ekonomiya ay ganun din, baka tenfolds pa, no? In fact, I had the opportunity sa mga study ko, nakausap ko yung minister ng transportation ng Singapore. Sinabi nila nung sila po ay nag-decide na magkaroon ng massive infrastructure, yung kanilang mga railway system, sabi nila hindi sila sigurado at that time, no, 1980s, kung ito ay magiging successful. But they took the risk. Ngayon, talagang isa sa pinaka-successful, pinakamalaking bagay yung railway system sa kanila pong bansa. Ganon din ang mangyayari sa atin. May mga critics po, mga kritiko ng Pangulong Duterte na nagsasabing setback itong congratulations dahil naaprubahan na po ang extension ng martial law. Sabi nila, itong martial law, sagabal yan. Pero sa inyong tingin po, ito'y nakakatulong sa pag-unlad talaga ng ating bansa, no? Hindi lang sa Mindanao. Alam mo kasi, lalo ang Mindanao, no? Ang sitwasyon dyan, it's a complex situation, no? Matagal na talaga yung problema dyan. So hopefully, maayos talaga natin. And yung tingin ko yung pagdeklara ng martial law is an instrument for us to attain lasting peace in Mindanao, no? Pag meron tayong kapayapaan, meron tayong peace, economic development will follow. In fact, sa France, nanggaling po kami, 2 years na silang emergency powers at napakaganda na kanilang ekonomiya. So hindi dapat maging balakid o setback ang sinasabi ng martial law. Maraming salamat, Senator JV Ejercito, sa oras niyo. Senator JV Ejercito.